Hindi po, wala po kaming ininsulto. Ang mandirigmang iyon po ay nagsabing ang pangalan niya ay Luigi. Scene changes to Chin Island Port. Ipinakita si Luigi na binubugbog ang ilang miyembro ng pamilya Zhou. Ang lahat ng nanonood ay natigilan at nagbubulungan, sino ang lalaking ito? Paano siya naging ganoon kalakas? Kahit ang pagiging malapit lamang sa kanya ay nagbibigay ng labis na takot. Biglang dumating ang ninuno at 4 na martial god na bumababa mula sa langit. Tiningnan ng ninuno si Luigi at sinabi, "Kaya, ikaw si Luigi. Marami na akong naririnig tungkol sa iyo dito." Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Teka, lahat ng martial god na ito at maging ang ninuno mismo ay dumating para salubungin ang isang lalaking ito. Sino kaya siya? Ngumisi si Luigi at nagsalita sa kanila. "Kaya, ikaw si Zhu Qin, pinuno ng pamilya Zhou, ang nag-utos na patayin ako. Nakakatawa, dati akong may kapitbahay na kamukha mo, mayabang at hanggal." Nang marinig ang kanyang mga salita, halatang nagalit ang mga martial god. Sinabi ni Gian, "Talagang mayroon kang lakas ng loob, Luigi. Sino mang iba sa iyong lugar ay luluhod na matapos kaming makita, at gayon paman, nang ahas kang ihambing kami sa iyong dating kapitbahay. Tila wala kang ideya kung anong uri ng kapangyarihan ang taglay namin. Isang atake lamang mula sa amin ay sapat na upang gawin kang abo." Nakangising idinagdag ng isang kalbong martial god, alam ng lalaking ito na hindi siya mabubuhay, kaya lumabas siya sa kanyang pinagtataguan para mamatay ng may dignidad. Alam niyang mahahanap namin siya sa huli, kahit saan siya tumakbo. Kaya, pinili niyang harapin kami at mamatay ng walang takot. Hindi bababa sa sasabihin ng mga tao na si Luigi ay namatay na parang isang leon, kahit na hindi maiiwasan ang wakas. Muling ngumisi si Luigi at sumagot, "Alam mo ba, kalbo? Talagang mahusay ka sa pagkukwento. Ngunit ang problema sa kwento mo ay mali ito. Ginawa mo ang iyong sarili na pangunahing karakter, at mayroon akong ganitong ugali. Kahit sino pa ang magkwento, kung kasama ako roon, ako palagi ang protagonista." Ikinuyom niya ang kanyang mga mata at idinagdag, "Ang isa-isang paghahanap sa inyong lahat ay magiging sobrang abala. Kaya, salamat sa pagtitipon dito sa isang lugar. Pinadadali nito ang mga bagay-bagay. Ngayon ay maaari ko na kayong patumbahin ng sabay-sabay. Kayong mga tao ay parang virus, parang mga zombie lang. Kung mas kaunti kayong kumalat, mas mabuti. At ikaw naman, kalbo, babasagin ko ang may kantab mong ulo." Nang marinig ito, ikinuyom ng kalbong martial god ang kanyang mga kamao sa galit. Nagngit-ngit ang kalbong master at mariing sinabi, "Paano mo ako ng ahas tawaging kalbo?" Patuloy pa niya, "Wala pang sino mang nang ahas na tawagin akong ganoon." Sa sandaling iyon, sinubukan ni Zhu Chen na pakalmayan ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagsasabing, "Hoy, bahagya lang siyang nakakalbo. Iyon lang. Ang tunay na kalbo ay yung nawawalan ng lahat ng kanilang buhok, pero ang master natin ay malinis. Wala siyang buhok simula pa lang. Walang balbas, walang buhok sa ulo, wala." Binigyang diin niya na ang pagtawag sa isang tulad niya na kalbo ay walang katuturan. Sa sandaling iyon, dumating ang sword god at sumingit, mariing tinatanong kung anong kalokohan ang pinag-uusapan nila tungkol sa Grandmaster. Pinaalalahanan niya sila na sila ay mga martial god at hindi dapat kalimutan kung sino sila. Mukhang nag-aalala si Zhu Qian at naisip niya na hindi naman kabilang si sword god sa kanilang martial order. Nagtaka siya kung ano ang ginagawa nito roon at umasang kaalyado ito, hindi kaaway, kung hindi ay maaaring maging komplikado ang mga bagay-bagay. Lumaki ang hinala niya, at nagtaka siya ng malakas kung maaaring bahagi si Luigi ng Cullen sect. Marahil iyon ang dahilan kung bakit dumating si Sword God para protektahan siya. Humakbang pasulong sina Master Clean at Zhu Qian para harapin si Sword God. Pagkatapos ay kinausap ni Sword God si Lu Qin, na sinasabing bata pa ito ngunit narating na ang Divine Realm, nakahanga-hanga. Inamin niyang si Lu Qin ay isang bihirang talento, ngunit ikinalungkot niyang nakatayo ito laban sa kanya sa halip na kasama niya. Nagulat si Zhu Qin at bumulalas na akala niya ang lalaking ito ay isang Grandmaster lamang. Kahit ang pag-abot sa antas na iyon sa edad na 20 ay isang hindi kapani-pani walang tagumpay, lalo na ang maging isang Divine Realm Cultivator. Hindi pa iyon naririnig. Bumaling si Sword God kay Lu Qin at inamin na noong una ay dumating siya roon para patayin ito.
Ngunit ngayon na nakita niya ang potensyal nito, nag-aalok siya kay Luan ng isang kasunduan sa halip. Sinabi niya, bibigyan kita ng magandang alok. Ibalik mo ang ari-ari ang kinuha mo sa iyong lolo. Humingi ka ng tawad at aminin mo ang iyong mga pagkakamali. Gawin mo ito at patatawarin ko ang lahat ng nagawa mo sa nakaraan. Pagkatapos ay maaari kang sumali sa Cullen Sect. Ipinapangako ko, kapag kasama ka na namin, walang sino man ang makakapaglalay ng daliri sa iyo. Malinaw niyang inilahad. Isang landas ang patungo sa buhay, ang isa naman sa kamatayan. Nasa iyo ang pagpili. Sa sandaling iyon, tumutol si Juntayan, na nagtatanong kung ano ang nangyayari. Pinaalalahanan niya si Sword God na noong una ay dumating ito para patayin si Lu Wuji, kaya bakit ngayon ay nag-aalok ito ng proteksyon. Malamig na bumaling si Sword God kay Juntian at tinanong, sino ka para diktahan ako kung ano ang dapat o hindi ko dapat gawin. Tinuyan niya ang yaman ni Junian, na sinasabing, kahit na ang kanyang ari-arian ay nagkakahalaga ng 50 bilyon, hindi iyon sapat para bilhin siya. Inamin niyang naintriga siya sa talentong binanggit ni Junian at dumating siya para tingnan mismo kung ano ang kayang gawin ni Luan. Nagbabala si Sword God na kung nang-ahas si Juntian na mag-utos laban sa kanya, hindi siya mag-aatubiling pumatay. Hindi sigurado kay Luji, ngunit tiyak na papatayin niya si Junian. Natakot, nagmakaawa si Juntian ng kapatawaran, na inamin niyang lumampas siya sa linya. Sa sandaling iyon, humakbang pasulong si Luan at pamitik. Tapos na ba kayo sa mga kalokohan ninyo? 2 beses na akong nagbabala sa inyo. Akala nyo ba masyado kayong makapangyarihan o minamaliit nyo ako ng todo? Idineklara niya na padadaliin niya ang mga bagay-bagay para sa lahat. Kung si Shu Qin man, Master Clean, ang iba pang mga martial god, o ang sword god, wala itong pagkakaiba sa kanya. Wala siyang pakialam kung paano nila siya aatakihin ng sabay-sabay o isa-isa. Ngunit hindi nila dapat sayangin ang kanyang oras. Idinagdag niya, sawang-sawa na ako sa walang saysay ninyong daldal. Dumudugo na ang tainga ko. Alam nyo, minsan sinabi sa akin ng tatay ko na sa buhay ay okay lang mag-alaga ng aso o pusa, ngunit huwag kailanman magtanim ng sama ng loob dahil ang sama ng loob ay haantong sa kapahamakan. At malinaw kong nakikita. Bawat isa sa inyo ay nabubuhay sa isang ilusyon, patuloy niya. Hayaan niyo akong sabihin sa inyo ang isang bagay. Kahit na ang isang baboy ay mabuhay ng 100 taon, baboy pa rin ito. Hindi iyon binabago ng edad. At tulad niyan, lahat kayo ay naging mga hanggal, naliligaw sa inyong mga ilusyon, sinasayang ang oras ko. Hinamon niya sila, kung aatake kayo, gawin niyo na ngayon. Inis, sumigaw ang mga martial god, sino ang tinatawag mong baboy? Sumingit si Sword God, na sinasabing binigyan na niya ito ng pagkakataon. Ngunit kung akala ng bata na siya ang nabubuhay sa isang maling akala, siya ang pinakamalaking nagkakamali. Si Juntian, na nanunood sa buong palitan, ay naisip sa sarili, akala ko talaga na. Maaaring mabuhay ang lalaking ito na si Luchin. Ngunit hinayla lamang niya ang sarili niya sa malalim na problema sa kanyang sariling hanggal na mga salita. Sword God, mangyaring sige na at patayin mo na ang bastardong ito. Ang kanyang pagkabuhay ay hindi makabubuti sa sino man sa atin. Sa sandaling iyon, nagsalita ang Sword God, Pamilya Ho, hindi ba pinatay ng batang ito ang isang tao sa inyong pamilya? Binibigyan ko kayo ng unang pagkakataong lumaban. Kung hindi nyo kaya, ako na mismo ang haharap. Pagkasabi niya yon, humakbang pasulong si Ju Chen para umatake. Sumigaw siya, Luo Chin, ngayon ay haharapin mo ang parusang nararapat sa iyong mga pagkakamali. Nagkomento si Kapitan Zhu mula sa gilid. Ang kapangyarihan ng martial god. Hindi ka panipaniwala. Hindi ko akalaing ang isang matandang lalaki ay magtataglay pa rin ng ganoong lakas. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng sword god, libo-libong taon na ang nakalipas, nagkaroon ng malaking pagbabago sa mundong ito. Ang enerhiya ng langit at lupa ay nagsimulang dumaloy palabas. Ang ilang cultivator ay sumipsap ng enerhiyang iyon sa pamamagitan ng regular na paglilinang, na nagkakaroon ng lakas hanggang sa isang tiyak na limitasyon. Ngunit ang katawan ng tao ay maaari lamang maglaman ng napakaraming enerhiya. Dahil doon, ang mga cultivator na ito ay hindi maaaring umunlad ng malayo, patuloy niya. Pagkatapos ay dumating ang isang bagong panahon, ang panahon ng mga henyong cultivator.
Maaari nilang baguhin ang kanilang panloob na enerhiya sa espiritual na enerhiya at magpakawalan ng mga atake na hindi kailanman mapapantayan ng mga normal na cultivator. Ngunit ang mga refining teknik na ginamit nila ay misteryosong naglaho sa paglipas ng panahon. Iilan lamang na pamilya ng martial art ang nagtataglay pa rin ng mga teknik na iyon ngayon. At hindi nakakagulat, ang mga pamilyang iyon ngayon ang namumuno sa martial world. Tinitingnan si Ju Chen, malamang na may access ang kanyang pamilya sa isa sa mga nawawalang teknik na iyon. Natutunan niyang baguhin ang kanyang enerhiya ng napakahusay. Maaari niyang ganap na makontrol ang pagbabago ng enerhiya sa loob lamang ng ilang taon. Sa ngayon, sa lahat ng naririto, masasabi kong siya ang pinakamalakas. Tungkol naman sa batang iyon, si Lu Qin, hindi niya ito mapapantayan. Oo, henyo rin si Lu Qin. Ngunit isa pa lamang siyang bata. Ang lahat dito ay mas matanda pa kaysa sa kanyang lolo. Bigla, sinalubong ni Luan ang atake ni Zhu Qian, naganap itong binura. Pagkatapos ay nag-teleport siya sa likod ni Zhu Qian at nagpakawala ng isang mapaminsalang sampal, na nagpabagsak dito sa lupa. Nagulat si Master Clean at bumulalas. Nakakapag-teleport siya. At hindi lang iyon, pinuputol niya ang espiritual na enerhiya gamit ang kanyang mga kamay. Nakikipaglaban siya tulad ng mga salamangkero mula sa kanluran. Hindi ito tipikal na martial art. Sumingit ang Sword God. Hindi, nararamdaman ko ito. Ginagamit niya ang panloob na enerhiya ng kanyang katawan. Natigilan pa rin. Tanong ni Master Clean. Pero paano naging ganito kahusay ang isang tao sa paggamit ng panloob na enerhiya? Sinabi niyo lahat na 20 taong gulang pa lamang siya at gayon paman ay nalampasan na niya ang isang martial god. Tinalo niya ang isang martial god gamit lamang ang isang simpleng sampal. Tumawa ng mapanuya si Luan. Kayong mga tao ay pumili ng napakagarbong pangalan, martial god. Ngunit tila hindi nyo ito nararapat. Kung ito lamang ang kayang gawin ng inyong sinasabing Diyos, kung gayon isa siyang biro. Sa totoo lang, wala akong inaasahan sa inyo, ngunit nagawa nyo akong bigan ng lubusan. Idinagdag niya ng may ngisi. Dati kong inihahambing kayo sa aking mabait na matandang kapitbahay, ngunit ang kapitbahay ko ay 10 beses na mas malakas sa inyo. Hindi man lang. Kayo makalapit. Nagngit-ngit si Juan at sumigaw, paano mo nang ahas? Akala mo ba maaari mo akong ihambing sa isang matandang lalaki? Kahit na pumutok ang bawat ugat sa katawan ko ngayon, papatayin kita. Lumampas ka na sa lahat ng limitasyon. Mga ninuno, saklolohan niyo ako. Nagulat ang Sword God. Teka, iyan ang 7-star Dragon Abyss Sword. Itinago pala ni Zhu Qian ang banal na sandata sa lahat ng oras. Hindi ko akalaing magtataglay ang pamilya Zhou ng ganoong nakakatakot na kapangyarihan. Talagang napatunayan nilang isa silang napakapanganib na angkan. Idineklara ni Zhu Qian, minsan. Ginamit ko ang espadang ito para lipulin ang 40,000 tao ng sabay-sabay. Ngayon ay hinugot ko na muli ang banal na sandata ng aking pamilya. Gagamitin ko ang iyong dugo bilang sakripisyo. Pagkasabi niyon, inatake niya si Luan. Hinikayat ni Master Clean ang iba, sugod na ang lahat at ibagsak niya siya ngayon. Wala na tayong mas magandang pagkakataon pa kaysa rito. Habang sumusugod silang lahat, kalmadong nagmasid si Luan. Anong tanawin? Isang kawan ng mga langgam na gustong pumatay sa isang dragon. Ngunit hindi alam ng mga hanggal na ito na tumatakbo sila patungo sa pinakamalaking pagkakamali sa kanilang buhay. Pinakawalan ang kanyang panloob na enerhiya. Nagpakawala si Lu Qin ng isang malakas na atake na nagpatalsik sa lahat. Nagulat si Zhu Qian at sumigaw, paano ito nangyari? Ginamit lamang ng batang iyon ang enerhiya ng kanyang katawan at nagawang itapon ang 5 martial god na parang wala lang. Sinundan ni Lu Qin ang isa pang atake, na tinapos ang 4 na martial god ng sabay-sabay. Lubhang natigilan si Zhu Chen at bumulalas, Master Clean at lahat ng iba pa. Natalo na sila. Ginamit ko ang 100 taong halaga ng pininong enerhiya laban sa kanya. At kahit ang Dragon Abyss Sword ay nangailangan ng napakalaking enerhiya para mahawakan, ngunit hinarang ito ng lalaking ito nang hindi man lang nagangat ng daliri. Hindi siya tao. Isa siyang halimaw. Walang taong magkakaroon ng ganitong uri ng lakas. Bumaling si Luan kay Zhu Qian at sinabi, may huling hiling ka ba? Magtanong ka na ngayon. Maibibigay ko sa iyo ang lahat maliban sa iyong buhay. Nauutos si Zhu Qian.
Hindi mo ako maaaring patayin. Isa akong martial god. May awtoridad ako sa martial order kung papatayin mo ako. Malalaman ng aming pinuno at kukunin ka niya sa iyong kuweba at wawasakin ka. Tinaasan ni Luan ang isang kilay. Kaya ang Yang Tiangang pala ang tinutukoy mo ngayon. Ganoon ba? Kinakabahang sumagot si Zhu Qian. Napakalakad mo, binabanggit mo ang pangalan ng aming pinuno ng casual. Tumawa ng mahina si Lu Qin. Wala kang katapatan kan-inuman, ngunit pagdating sa iyong pinuno, bigla kang nagkaroon ng pananampalataya, umaasa pa rin na ililigtas ka niya. Pagkatapos ay tumingin siya sa karamihan at tinuya ang Yang Tiangang. Sobrang tiwala niyo sa kanya. Gayunpaman, nagtatago siya sa inyo na parang isang duwag. Lumabas ka at magpakita ka. Napagtantong hindi na siya maaaring magtago pa, humakbang pasulong ang pinuno, si Yang Tiangang. Napasinghap sa gulat ang karamihan. Sumigaw si Zhu Qian. Senior, narito ka pala sa buong panahon. Bakit hindi mo kami tinulungan? Sana nailigtas mo kami. Sumagot si Yang Tian. Gusto mong malaman kung bakit ako nanatiling nakatago sa lahat ng panahong ito. Yung matandang kapitbahay na laging binabanggit ni Luan. Ako iyon. Ako iyon, patuloy niya, may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Tulad mo, minsan akong hanggal na lumaban kay Lu Wuji at lubhang natalo. Gayunpaman, mas matalino ako sa isang bagay. Mabilis kong napagtanto kung gaano siya labis na kalakas at sumuko ako bago pa lumala ang mga bagay-bagay. Sa kasamaang palad, kayong mga hanggal ay hindi pa rin nauunawaan kung gaano siya talaga kalakas. Bumantong hininga siya at sinabi, kung sino mang iba iyan, maaaring nakialam ako para protektahan kayo. Ngunit sa totoo lang, hindi ko kayang saktan si Luji. Hindi para kan-inuman. Kung nababahala kayo sa aking mga salita, sige. Kanselahin nyo na ang Martial God Reinforcement Order kung gusto nyo dahil sa ngayon ang tanging mahalaga sa akin ay ang manatiling buhay. Nang marinig ito, labis na nagulat si Zhu Qian. Samantala, bumaling si Yan Tiangang sa nagtipong karamihan at nagsalita sa kanila. Maingat na nakinig ang lahat. Anuman ang nangyayari sa pagitan ng pamilya at ni Ginoong Luo ay personal ninyong usapin. Hindi ako makikialam. Lutisin nyo iyan sa inyong sarili. Bumaling siya kay Lu Qin at idinagdag, Ginoong Luo, sapat na ba ang aking talumpati? Casual na sumagot si Luo Qin, ayos lang, maaari ka nang umalis. Sa totoo lang, sinayang mo na ang sapat kong oras. Bahagyang yumuko si Yan Tiangang at sinabing, salamat po, Ginoong Luo. Ang Sword God, na tahimik na nagmamasid, ay naisip sa sarili. Tinalo ng lalaking ito ng mag-isa ang 6 na martial god. Kung sasali siya sa ating panig, magiging isang makapangyarihang sandata siya. Ngunit kung mananatili siyang malaya, maaari siyang maging isang malaking banta balang araw. Sa sandaling iyon, may kakaibang bagay na nakakuha ng kanyang pansin. Teka, anong enerhiya ito? Kung ikukumpara sa lahat ng naruroon, ang enerhiyang nararamdaman niya ay labis na mapanganib. Samantala, si Zhu Qian, na mukhang tuwang-tuwa, ay bumulalas, sa wakas, narito na siya. Ang Diyosa ng Kamatayan, maligayang pagdating, kanina pa kita hinihintay. Alam kong sa sandaling dumating ka, walang sino mang matitira. Gayon din nagtataka si Yang Tiangang, na iniisip, ano ang ginagawa ng Diyosa ng Kamatayan dito? Hindi ba siya ang pinakamalakas na mamamatay tao sa Europa, kilala rin bilang Night Killer? Narinig kong bihira siyang tumanggap ng mga misyon. Ang katotohanang nagawa siyang ipatawag ni Zhu Qian ay kahanga-hanga. Si Zhu Qian, na may mapagmataas na ngiti, ay bumaling kay Luji at sinabi, tingnan mo kung sino ang narito. Ang Diyosa mismo ng kamatayan. Bawat target na kanyang tinarget ay nauwi sa kamatayan. At ngayon ay tumawid siya ng mga karagatan para lamang sa iyo. Sa tingin mo ba talaga ay mayroon kang anumang pagkakataong mabuhay? Ang Sword God, na nakadarama ng kanyang napakalakas na presensya, ay seryosong nag-isip, talagang nararapat niya ang kanyang katanyagan. Mas makapangyarihan pa siya kaysa sa Martial God na nakatayo rito. Sa tingin ko, maaaring hindi ko na kailangan pang atakihin si Lu Wuji. Tapos na siya. Pagkatapos ay formal siyang sinalubong ni Zhu Chen. Diyosa ng kamatayan, dumating ka sa perpektong oras. Nakikita mo ba ang lalaking nakatayo roon? Siya ang walang dahilan na pumukaw sa aming pamilya. Pinatay pa niya ang aking anak.
Matagal na kaming magkaibigan. Pakiusap, alang-alang sa pagkakaibigang iyon, puksain mo ang hamak na iyon. Kalmadong sumagot si Nightkiller, Ginoong Zo, mangyaring kumalma kayo. Handa akong gawin ang anumang kinakailangan para sa pamilya Zo. Hindi mahalaga kung sino ang inyong kaaway. Tahimik ko silang papatayin. Total, isa akong mamamatay tao. Hindi ko gusto ang hindi kinakailangang ingay. Gayunpaman, nang tumama ang kanyang tingin kay Luigi, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon, gulat at nanginginig. Nauutos si Nightkiller, ikaw. Ikaw ang Dragon Slayer. Dito ka nakatira. Ngumisi si Luan at sinabi, kalimutan mo na ang lahat ng iyon. Ako ang taong plano mong tahimik na puksin. Ngayong nakita mo na ako, sabihin mo sa akin, aatake ka pa rin ba? Tandaan mo, kung aatakihin mo ako, gagantay ako. Hindi ko alam kung masasaktan mo man lang ako sa iyong atake, ngunit tiyak na papatayin ka ng aking atake. Si Nightkiller, na ngayon ay halatang natataranta at malapit ng umiyak, ay lumuhad at nagmakaawa. Pakiusap, Dragon Slayer, patawarin mo ako. Kung alam ko lang na ikaw iyon, hindi na sana ako pumunta rito mula sa Europa. Hindi man lang namin nasaktan ang dragon na pinatay mo sa isang suntok, alam ang iyong lakas. Sa tingin mo ba ay magiging handgal ako na atakihin ka? Ikaw ang dakilang Dragon Slayer. Patawarin mo ang aking kahangalan. Ipinapangako kong hindi na ako muling lalabas ng Europa. Pagbigyan mo na lang ako sa huling pagkakataong ito. Nang makita ang numero 1 mamamatay tao sa mundo na nakaluhod sa takot, ang lahat sa paligid ay lubhang natigilan. Si Hu Qian na mukhang naguguluhan ay nagtanong kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ay ipinaliwanag niyang Tian na tinatawag ng numero 1 mamamatay tao si Luoqin na isang Dragon Slayer na nangangahulugang pinatay ni Luoqin ang isang tunay na dragon. Samantala, idinagdag ni Shan Juntian na gaano man kalakas ang isang tao, lahat sila ay yumuyuko kay Luoqin. Sinabi pa niya na kahit sa murang edad, mas maraming kilala si Luoqin kaysa sa karamihan ng mga mandirigma sa buong buhay nila. Sa edad na 20 pa lamang, ang reputasyon ni Luoqin ay humigit pa sa mga gumugol ng mga dekada sa pagpapalago ng koneksyon. Pagkatapos ay bumaling si Luan kay Zhu Qian at pinaalalahanan ito na ang taong ipinatawag ni Zhu Qian mula sa ibang bansa kanina ay hindi na mangangahas na atakihin siya. Nasayang na ni Zhu Qian ang isang pagkakataon. Gayunpaman, sinabi ni Luan na maganda ang kanyang pakiramdam ngayon pagkatapos ng kanilang laban, kaya pagbibigyan niya ito ng isa pang pagkakataon. Sinabi niya kay Zhu Qian na tipunin ang lahat ng pinakamalakas na mandirigma na kilala nito. Kung hindi pa rin sapat iyon, maaari nitong tawagan ang buong hukbo ng mga Grandmaster at Martial Team. Ipinangako ni Luoqin na hindi siya gagalaw kahit isang pulgada mula sa kanyang kinatatayuan at matiig ang maghihintay hanggang sa lubos na handa si Zhu Qian. Si Zhu Qian, na naguguluhan pa rin, ay nagtanong kung sino talaga si Tu Luoqian, na iginigiit na hindi ito maaaring isang ordinaryong tao. Si Luoqian, na may ngisi, ay sumagot na dahil mamamatay na rin si Zhu Qian, ano pa ang saysay ng pag-alam. Dahil tumatanggi pa ring umatras, nangatwiran si Zhu Qian na dahil napakalakas ni Luoqin, ano pa ang mapapala nito sa pagpatay sa kanya, bilang tugon, walang awang tinapos ni Luan si Zhu Qian at malamig na sinabing walang pagkakaiba sa isang dragon kung ang isang hamak na insekto ay nabubuhay o namamatay. Si Yang Tiangang, na pinapanood ang lahat ng nangyayari, ay naisip sa sarili na maraming taon na ang nakalipas mula nang maitatag ang martial domain. Mula pa sa simula, 8 martial god ang konektado rito. Bawat isa sa mga Diyos na ito ang pinakamalakas sa kanilang larangan, na sinusuportahan ng mga siglo ng paglilinang. Gayunpaman, kahit ang mga itinuturing na hindi magagapi ay bumagsak na parang mga bata sa harap ng kapangyarihan ni Luoqin. Ipinahayag ni Yang Tiangang na ang kapangyarihan ni Luoqin ay hindi mailarawan. Buong pagmamalaki niyang ipinahayag na si Luan na ngayon ang pinakamalakas sa komunidad ng martial, isang bagong pinuno na bumago sa kapalaran ng kanilang martial world. Nagbabala siya na tanging ang mga yumuyuko kay Luan ang uunlad at ang mga tumatanggi ay mawawalan ng ulo. Pakiramdam niya'y mapalad siyang sumuko. Napansin niya ang isang hanggal na malapit nang gumawa ng malaking pagkakamali. Samantala, pinulot ng Sword God ang Dragon Abyss Sword. Kalmadong inutusan siya ni Luan na ibaba iyon, na sinasabing hindi siya karapat-dapat na hawakan man lang iyon.
Mapangahas na sinabi ng Sword God na nahawakan na niya ito, na nagtatanong kung ano ang posibleng magawa ni Luan ngayon. Tinuya niya si Luan, na sinasabing bagamat maaaring tinalo ni Luan ang mga menor na martial god mula sa ilang pamilya, iba siya, isang sword god ng prestihiyosong Cullen sect. Hindi tulad ng mas maliliit na pamilya na umaasa sa kanilang mga martial god, ang Cullen sect ay may mga cultivator na mas malakas pa sa kanya. Sa makatuwid, sinabi ng sword god na wala siyang takot na gamitin ang Dragon Abyss Sword at nagyabang na gamit iyon. Hahatiin niya si Lu Qin sa dalawa nang hindi nangangailangan ng anumang backup. Gayunpaman, kalmadong binigyan siya ni Lu Qin ng huling pagkakataon. Sinabi niya na wala siyang personal na galit laban sa Sword God at ayaw niyang pumatay ng isang tao nang hindi kinakailangan. Pinayuhan niya itong ibaba ang Abyss Sword at umalis ng mapayapa tulad ng pagpapatawad niya kay Nighttailer kanina. Ngunit nagbabala si Luan na kung pipiliin ng Sword God na lumaban, haharap siya sa mga kahihinatnan na hindi may larawan. Pinagtawanan ito ng Sword God, na sinasabing hindi siya isang ordinaryong martial artist na matatakot sa mga banta. Sa katunayan, sabik siyang makita kung talagang masasaktan siya ni Lu Qin, na idineklara ang kanyang sarili na isang divine-level martial artist. Inatake ng Sword God si Lu Qin, na naniniwalang walang pagkakataon ang team ni Luo Chen laban sa kanya. Pinapanood ang lahat ng ito, naisip ni Shan Juntian na talagang hindi kapanipaniwala si Luo Qin. Naalala niya kung gaano siya natakot ng isaalang-alang ng mga master ng Cullen sect ang pagkuha kay Lu Qin. Kung sumali si Luan sa kanila, alam ni Shan Juntian na wala siyang pagkakataon. Ngunit sa kanyang ikinaginhawa, si Lu Qin ay naging kasing pabaya ng kanyang ama. Si Lu Qin pala ay kasing pabaya ng kanyang ama, na ininsulto ang Cullen sect sa halip na makipag-alyansa sa kanila. Kumpiyansa ngayon, naniniwala si Shan Juntian na hindi maiiwasan ang kamatayan ni Luo Chen. Kahit na may 10th pang mas makapangyarihang kaalyado si Luo Qin, naisip niyang hindi pa rin sila magiging katapat ng Cullen sect. Mapait niyang ipinagpalagay na ang buhay ni Luo Chen ay magtatapos dito at ngayon. Kalmadong nagsalita si Luan. Alam mo, mula pa sa simula, mali ang lahat ng iyong hula. Patuloy niya, na ipinaliliwanag na patuloy siyang tinatawag ng lahat na isang divine-level martial artist, ngunit sa katotohanan, hindi siya isang martial artist ni isang mago. Hindi ako gumagamit ng anumang martial technique o mahika para labanan ka. Ang ginagamit ko ay ganap na lakas. Itinuturo ang maling akala, sinabi niya na gumamit ng puwersa ang kanyang kalaban para kontrolin ang espada, na naniniwalang aatakihin siya ng espada. Ngunit may kumpiyansang sinabi ni Luan, ang ganap na kapangyarihan ay maaaring baguhin ang lahat. Kung mas malakas ako sa iyo, ang espada ang susunod sa akin at aatakihin ka. Tumawa siya ng mahina at idinagdag, tinatawag mo ang iyong sarili na isang sword cultivator, tama. Hayaan mo akong ipakita sa iyo kung ano ang tunay na pagkontrol sa espada. Pagkasabi niyon, iniunat ni Luan ang kanyang kamay at walang kahirap-hirap na kontrolado ang espada ng Sword God. Nagulat, inakusahan siya ng Sword God. Mahika ang ginamit mo, sinungaling ka, isa kang mago. Ngumiti lamang si Luan at sinabi, hindi mo pa rin naiintindihan. Ang mga pagpipilian ay ginagawa ng mga walang kapangyarihan, ngunit taglay ko ang ganap na kapangyarihan sa mundong ito. Magagawa ko ang anumang gusto ko, mapanuyan niyang. Idinagdag, ituring mo ang iyong sarili na mapalad. Nagawa mong lumaban at makipag-usap sa akin ng ganito katagal, isang bagay na walang ibang nakagawa. Galit na galit, single ng Sword God. Ikaw na bata, tinutuya mo ba ako? Sumugod siya para atakihin si Luan, na nagbabalak na tapusin ito gamit ang isang hiwa ng espada. Walang kaba, kalmadong sinabi ni Luan, kung gusto mo talagang makakita ng espada, hayaan mo akong ipakita sa iyo ang aking makalangit na espada. Mapaglarong humihingi ng paumanhin, muli niyang tinawag ang kanyang makalangit na espada, na sinasabing, patawarin mo ako sa muling pagtawag nito, ngunit mahalagang ipakita sa lahat kung ano talaga ang isang tunay na espada. Ipinaliwanag niya na ang kanilang pinaglalabanan hanggang ngayon ay isa lamang proyekawan ng espada. Kung hindi pagsasamahin ang buong kapangyarihan ng Dragon Abyss Sword, hindi mo man lang ito mapipigilan. Sa sandaling tumama ang makalangit na espada, winasak nito ang protection na bumabalot sa Sword God. Nang makita ito, nakatayo roon si Sword God Jin Tayan sa lubos na kawalan ng paniniwala.
Naisip niya, tama ang bata. Ang kanyang kapangyarihan ay imposibleng sukatin. Ang kanyang antas ng paglilinang at ang mga kakayahang ginagamit niya ay hindi magkatugma. Paano naging ganito kalakas ang isang tulad ni Luan? Samantala, si Shan Juntian, na nanunood mula sa malayo, ay mapait na napagtanto, tapos na ang lahat para sa akin. Dinala ko ang Sword God para labanan si Luoqin, na iniisip kong siya ang pinakamakapangyarihan. Ngunit kahit siya ay nagmamakaawa na ngayon ng awa, tila wala nang natitirang pag-asa para sa pamilya Shan. Hindi bababa sa nabubuhay pa kami hanggang ngayon. Ngunit sa pagkontra kay Luoqin, itinadhana ko ang buong pamilya ko. Sira at desperado, sa wakas ay ibinaba ng Sword God ang kanyang ulo at sinabi, "Senyor, mangyaring patawarin niyo ako. Binulag ako ng kayabangan at hindi ko nakilala ang inyong tunay na kapangyarihan. Hindi ko sinasadyang tinukaw ang inyong galit. Mangyaring pagbigyan niyo ako sa pagkakataong ito. Ipinapangako kong hindi na ako muling haamon sa inyo." Ngumisi si Luan at nagtanong, kumbinsido ka na ngayon? Nang labanan ko kayong lahat kanina, kahit pagkatapos kong talunin ang 5 martial god, puno ka pa rin ng kumpiyansa. Ngunit ngayon, nakikita kitang biglang yumuyuko ng ganito. Lubha akong naghihinala. Mabilis na sumagot ang Sword God, "Hindi po, Senyor. Tunay kong inaamin ang pagkatalo." Ngunit sa kaibuturan niya, nagpaplano siya. Ang batang ito ay bata pa at mayabang sa kanyang kapangyarihan. Kung susuko ako ngayon, marahil ay patatawarin niya ako. Hindi niya alam na kapag nakatakas ako, ipapaalam ko sa aking master. Palihim na ngumisi ang Sword God, na iniisip, kung ikukumpara sa aking master. Ang sarili kong lakas ay isang biro lamang. Kung narito ang aking master, ibubunyag niya ang tunay na larawan sa batang ito. Ngunit hindi bale. Pagkatapos kong makatakas, sasabihin ko ang lahat sa master, at walang pakialam ang master sa cultivation realm o antas ni Luoqin. Isang sulyap lamang ng kanyang galit ang ganap na pupuksin siya. Nagsalita si Luan. Alam mo, kapag ang isang tao ay tunay na nasisiyahan, maging ang kamatayan ay nagiging isang magandang bagay. Kanina ay hindi ka kumbinsido, kaya hindi pa kita pinapatay. Ngunit ngayong kinilala mo na ang aking lakas, dumating na ang oras para wakasan ko ang iyong buhay. Nang marinig ito, nagulat ang Sword God at bumulalas, "Ano ang sinabi mo?" "Sinabi ko na sa iyo. Sumuko na ako. At kapag ang isang tao ay umamin ng pagkatalo, hindi na sila maaaring lumaban. Labag iyon sa mismong mga patakaran." Sumagot si Luan, "Mga patakaran. Sino ang gumawa ng mga patakarang iyan? Ngunit sabihin mo sa akin, kapag sinira ko ang mga sinasabi mong patakaran, sino ang may lakas ng loob na pigilan ako?" Sa mga salitang iyon, mabilis na pinatay ni Luan ang Sword God. Lumipat ang eksena sa kaharian ng Kalan. Isang disipulo ang nagulat sa Master, "Master, ang Kalan sect sa Green City Mountain sect ay naging mabuting kaalyado sa loob ng maraming taon. Ngunit ngayon, may isang pumatay kay Sword God Jing Taien, isa sa aming pinakamalakas na puwersa, ay winasak ng labas na mundo. Ang mga taong dating hindi nang ahas na tumingin man lang sa amin ay pinapatay na ngayon ang aming mga miyembro. Sa makatuwid, humihingi ako ng pahintulot na pumunta at ipaghiganti ang Sword God. Kung pagbibigyan niyo ako, ibabalik ko ang ulo ng responsable." Nag-isip na sumagot ang master. "Ang iyong Dragon Skill Arms ay ganap ng napahusay. Panahon na para subukan ang iyong kapangyarihan, ngunit tandaan mo, ang pumatay sa Sword God ay tiyak na napakalakas. Ang pagsubok ng iyong lakas laban sa kanya ay maaaring mapanganib. Patuloy niya, maaari kang umalis, ngunit mag-ingat ka. Si Jing Taien ay hindi isang taong madaling talunin. Huwag kailanman maliitin ang taong nagawang pumatay sa kanya. At kung sa anumang punto ay maramdaman mong natatalo ka, umatras ka agad. Hindi namin pinahahalagahan ang pabayang katapangan." Tumanggaw ng mariin ang disipulong si Ching Men at nangako, "Oo, Master. Tandaan ko ang inyong mga salita." Muling lumipat ang eksena. Sa pagkakataong ito, nakitang nakaupo si Luan kasama si Night Killer. Mariing nagtanong si Luan, "Sabihin mo sa akin ng malinaw, ano ang alam mo tungkol sa horror game?" Ngumiti si Night Killer at sinabi, "Dragon Slayer, dapat kong aminin, napakadiretso mo. Hindi mahalaga kung gaano karami ang alam ko tungkol sa horror game.
Ang mahalaga ay kung ano ang kailangan mong malaman. Sumimangot si Luan at sinabi, hindi ako mahilig sa walang saysay na daldal. Nakikita ko ang iyong mga paligoy-ligoy na sagot. Sabihin mo na ang iyong mga kondisyon. Kung katanggap-tanggap ang mga iyon, papayag ako. Kung hindi, tatapusin natin ang usapang ito dito mismo. Sumagot si Nightkiller. Kailangan mong sumali sa aking alyansa. Ibinabahagi ko lamang ang aking impormasyon sa mga itinuturing kong kaalyado. Kung papayag kang maging isa, ang lahat ng aking kaalaman ay mapapasa iyo. Walang pag-aalinlangang sumagot si Luan. Sige, anong kontrata ang kailangan kong pirmahan? Umiling si Nightkiller at sinabi, sapat na sa akin ang iyong salita. Hindi na kailangan ng anumang formal na kontrata ngayong magkaalyado na tayo. Hayaan mo akong sabihin sa iyo ang totoo, patuloy niya. Noong una ay napunta ako sa horror game sa pamamagitan ng History Museum doon. Natuklasan ko na hindi pa kamakailan lamang nagsimula ang horror game. Matagal na pala itong nagsimula sa kanlurang syudad. Mayroon itong malalim at malawak na kasaysayan. Marami sa mga makapangyarihang tao na kilala natin ngayon ay dating hindi kilalang individual na nagkamit ng kanilang lakas sa pamamagitan ng horror game. Patuloy na nagpaliwanag si Nightkiller, ginagamit nila ang mga kapangyarihan ng horror game para pamunuan ang kanilang mga mundo. At ngayon pagkatapos ng mahabang panahon, nagsisimula na ring mangyari ang mga katulad na pangyayari sa silangan. Bagamat ang silangan ay may sariling lihim na kasaysayan sa horror game, iilan lamang na mga pamilyang imperial ang nakakaalam nito. Iyon ang dahilan kung bakit nanatiling mahigpit na binabantayang lihim ang horror game sa loob ng mahabang panahon. Ngunit mga 100 taon na ang nakalipas, nagsimula na ring masangkot ang mga ordinaryong tao sa horror game. Nag-isip na nagtanong si Luan, ano ba talaga ang sinusubukang makuha ng mga dakilang pamilyang ito? Sumagot si Nightkiller, hinahangad nilang lahat ang kapalaran ng mga bituin sa buong galaksiya. Mayroong hindi, mabilang na mga planeta, ngunit iilan lamang ang nagawang magpalaki ng mga sibilisasyon. Ang mga planetang nagtataglay ng kapalaran ng mga bituin ang siyang may kakayahang sumuporta sa buhay at makamit ang kadakilaan. Binigyang diin niya, ang kapalaran ng mga bituin ay isang kapangyarihan na maaaring magbigay buhay sa isang buong planeta. Ngayon isipin mo kung ano ang magagawa ng isang pamilya kung kontrolado nila ang ganoong kapangyarihan.